Zoe has PTSD. Kaya kitang mahalin nang higit pa sa pinaramdam sa'yo ni RJ. Lynette, pwede mo akong gamitin para ipamukha kay RJ na kaya pang magmahal ng iba. Sige, subukan natin. Susubukan kitang mahalin. Huwag na huwag niyo pong sasaktan ng nanay ko. Oo naman, takot ko lang sa'yo. Tsaka, siyempre, love ko ito nanay mo. Kinikilig ako! But you're gonna get through this, anak. Sasamahan kita sa therapy mo. Kaya mo to dahil malakas ka. Just remember, I'm here for you. Your friends are here for you. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Pwede ka bang ligawan? Ikaw? Ako? Ikaw funny, ah. Yuck! Hindi mo ba narinig yung sinabi ni nanay kanina? Di ba sabi niya, bawal pa akong ligawan? At ako mismo ayoko pa magka-boyfriend, no? Kailangan ko pa mag-focus, mag-neurosurge rotation pa ako. Sabi ko nga. Congratulations! At least ngayon, may leash na si Lynette, hindi na niya malalapitan yung asawa ko. Correction, Moira. Yung asawa mo ang lapit ng lapit, hindi si Lynette. Kaya ayusin mo yung pagkakahawak mo sa asawa mo. Dapat po talaga, enjoyin po natin yung buhay natin kasama po yung mga taong mahal natin. Kaya nga po, ang saya ko po na nahanap na po ni nanay yung dawan niya. Ma'am, pinapatawad din daw po ako. Ma'am Moira? Yan siya din. Yan! Tanggalin mo yung babaeng yan sa school na to. Yang babaeng yan ay immoral. Isa siyang kabit, mang-aagaw, homewrecker. Sandali lang po, ma'am. Huwag ko kayong mag-iskandalo dito. Mang-aagaw, tapos mahihiya. Mag-iiskandalo ako dito hanggat gusto ko. Dahil hindi naman ako ang immoral. Hindi naman ako ang mistress. Hindi po ako kabit. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Walang magnanakaw na umaamin na magnanakaw siya. Tama na ho, Mrs. Tanyag. Is that true, Miss Santos? Ma'am, hindi ho totoo yun. Hindi po ako kabit. Oo, nagkamali ako noon. Ma'am Moira, ilang beses ko pong sinabi sa inyo na nagkamali ako noon. Pero umiwas naman po ako nung nalaman ko eh. Pinilit ko pong itama yung pagkakamali ko, kaya nga po lumayo ako. Kaya ma'am, hindi po totoo yung binibintang niyo sa akin, hindi po ako kabit. Ma'am, ayoko pong makasira ng pamilya. Lynette, tama na. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi ka bawasan sa pagiging teacher aide ang mga pagkakamali mo noon. Ma'am, sino po ba ang walang bahid? Sino po ba ang santo dito? Sino ka ba? Hindi ka naman kasama dito sa usapan. Sasali po ako dahil ipinapahiya niyo ang kaibigan ko. Ma'am, kilala ko po si Lynette. Naikwento niyo na po sa akin ang lahat. Kung ano man po yung mga pagkakamali niya noon, nakaraan na po yun. Dahil ang nakikita kong Lynette ngayon ay isang taong masipag, maabilidad, matalino at may pangarap. Kahit hindi po siya nakapagtapos, napag-aral niya ang anak niya na ngayon ay isa ng doktor nang wala pong tinatapakan na tao. Ma'am, our past shouldn't dictate our future. Kaya sana po, makita niyo kung ano si Lynette ngayon. Gusto niya maging teacher sa kabila naman nangyari sa buhay niya. Hindi po yung mga pagkakamali niya. Bravo! Sino bang scriptwriter mo? Mabigyan nga yan ng award sa ganda ng dialogue na binitawan mo? At ikaw naman, playing the victim again? Huwag kayong magpapadala dyan sa babaeng yan. Hindi naman siya ang biktima dito eh. Ako. Sa akin kayo dapat maawa. Tama na ho, Mrs. Tanyag. Lynette, I'm sorry. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga totoo yung sinasabi na hindi po ako kabit. Hindi ko po gagawin yun. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Hindi po totoo yun. I'm sorry, Lynette. Kasi hinayaan kong sigaw-sigawan ka ng babaeng ito.
What? But I won't allow this anymore. Mrs. Tanyag, kung naman ho ang issue niyo ni Miss Santos, labas ho ang school dito. Sa nakikita ko po, maayos na teacher aide si Miss Santos. Maayos na tao at tingin ko sa kanya. So, sana ho ito na ang huling panggugulo niyo dito. Dahil next time, ipapa-escort ko na kayo palabas ng school na to. Clearly, your judgment has been clouded dahil naaawa ka dito sa kapwa mong hikahos. Please leave the premises bago ko tawagin ng guard. Oo. Aalis ako sa cheap na school na to na may empleyadong kabit. Doon na lang ako sa board meeting ko. At least doon, wala kaming mga mistress. Please leave! Salamat po. Salamat po talaga. Pasensya na po kayo. It's okay, Miss Santos. Ma'am Moira! At sumunod ka pa talaga? Ano ba gusto mo? Round 2? Yung pisikalan na? Hindi ho. Pagod at sawa na ako sa pang-aaway ninyo sa akin. Hanggang kailan ba kayo magagalit sa akin? Hanggang kailan niyo ba ako pagdidiskitahan? Hanggat hindi nawawala ang sakit na binigay niyo sa akin. Ma'am, nagpaliwanag na po ako sa inyo. Wala kaming relasyon ni RJ. Napuntis lang niya ako noon. Pero naputol na yon. Ni hindi nga ako humingi ng tulong sa kanya. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ang gusto ko, mawala ka sa puso at isip ni Robert. Kaya mo bang gawin yon? Ma'am, wala po akong kontrol doon. Hindi ko naman po hawak yung puso at isip ni RJ. Pero ma'am, wala po akong gusto sa asawa ninyo, kaya pwede pa tumigil na kayo. Pati yung anak ko nadadamay na. Ang sabihin mo, tuwang-tuwa ka dahil umiikot sa palad mo si Robert. At isa pa yung anak mong yan eh. Masakit na nga malaman na may relasyon kayo ni Robert. Pero yung malaman ko na may anak pa pala kayo at nagtatrabaho sa ospital ko ang tinik na isinaksak niyo sa akin. Sobra-sobra na yung pagwawalang hiya niyo sa akin. Naiintindihan ko po yung nararamdaman ninyo. Pero hindi po ako ang makakatanggal sa sakit na nararamdaman ninyo. Hindi po ako. Ah, ganon? Baka ito makabawas sa sakit niyo. Ano ko? Ma'am! Tama na po! Tama na po! Tama na! Ma'am! Tama na po! Tama na po! Nay, ka pala sinasaktan. Sige po! Ituloy niyo po yan. Sumusobra na po kayo, ah. Porket hindi po lumalaban yung nanay ko, inaabuso niyo po siya? Tama na. Tama na yan. Hindi po, Nay. Sinasaktan niya po kayo, eh. At alam niyo pong nasasaktan po ako kapag sinasaktan kayo. At di ba sinabi niyo po sa akin, kahit sino, wala pong karapatan para saktan kami. Kaya sige po, ituloy niyo po yan. Lalaban na po ako. Ang tapang mo, ha? Opo. Para po sa nanay ko. Hindi ko nga po alam ano na pong problema ninyo, eh. Kasi wala na po sa hulog yung pagsiselos ninyo. May boyfriend na po yung nanay ko. Hindi po siya papatol kay Doc RJ. Halika, umuwi na tayo. Halika na. Moira, tigilan niyo na po yung nanay ko. Kung makapagsalita ka, kilala mo ba kung sinong kausap mo? Opo. Alam ko pong isa po kayo sa may-ari ng ospital. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero sumusobra na po kayo eh. Sinasaktan niyo po yung nanay ko. Hindi po porket may-ari po kayo ng ospital, pwede niyo na pong gawin lahat ng gusto ninyo. Watch me. You will pay for this. Anak, hindi mo dapat ginawa yung kay Ma'am Moira. Hindi mo dapat ginawa yun eh. Baka mamaya. Nay, hindi po. Sinasaktan niya na po kayo, pinapahiya niya po kayo. Hindi ko naman po pwedeng hayaan gawin niya na lang po lahat ng gusto niya sa'yo. Hindi niya po pwedeng saktan yung taong ginawa yung lahat para sa akin. Yung ginawa po yung lahat para maging doktor ako.
Hindi po tama yun, kaya paglalaban po kita. Mamoira, excuse me. You seem distracted. Are you okay? Is this about Zoe? I heard naka-leave siya. Yes, I'm sorry. I'm a little worried, pero Zoe is going through therapy na. Thank you for asking, Russell. That's good to hear po. Anyway, I agree sa sinabi ng President of the Board of Directors kanina. I don't think Veronica Jimuel is ready to head their admin department. I'm sorry? She's the assistant head of the admin department. Yes, of course. I know na magre-retire yung head natin ng admin department. Ano yung problema? We need to find a replacement. I have the perfect candidate. Kaya lang kailangan ko yung tulong nyo para makuha niya yung posisyon. I would like to say thank you to our senior residents. Graduate na kayo from our senior residency this month, and we would like to acknowledge all the years that you've spent with us. Hopefully, we'll see you again around here. Siyempre, pag may nagpapaalam, meron ding paparating. We have newly hired employees, which you will meet soon. Although sabi nila, huwag mag-hire kapag patapos na ang taon. But we here at Apex do not believe in that. As a matter of fact, mas maganda nga na mag-hire this month para pagpasok ng taon, marami na tayong nabigay na trabaho sa mga tao. And since we are in the topic of hiring, I would like to introduce to you our newly appointed admin head. Hindi na siya bago. I'm sure kilalang-kilala na siya. Miss Moira Tandiag. Thank you very much. Thank you very much to our board of directors for trusting me. Pinapangako ko na hindi kayo nagkamali sa pagpili sa akin. I will uphold our core values, mission, vision, but in order to do that, kailangan ko rin ang tulong nyo. Magtulungan tayo. Makinig tayo. Magbigay tayo ng respeto sa isa't isa. Sa lahat ng ayaw ko yung bastos at walang respeto. Hindi naman ako strict, pero ayaw ko rin ng sumusuway sa utos ko. Do this and buo pa rin ang pamilya natin. Don't do this at siguradong matatanggal kayo sa ospital na to. That's all. Thank you very much. Fair warning from our newly appointed admin head. Welcome aboard. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Congratulations, Nina. Thank you. Thanks, Ray. Moira, ba't di mo sinabi sa akin na ikaw ang magiging bagong admin head?
Hindi naman ako aware na nagbibigay na pala tayo ng life update sa isa't isa. Why wasn't I informed by the board? Robert, you aren't part of the Committee on Appointments. You're not privy to that. And besides, ayaw mo ba nun? Mas makikita mo ako lagi. Ay, mali. Iba pala yung gusto mong makita palagi. But sorry, I'm not going anywhere. Wala ka bang magawa sa bahay? Bakit hindi ka nalang mag-focus sa ibang business mo? Dito ka talaga kukuha ng posisyon? Nabobore na kasi ako being part of the board of directors dito sa Apex. It's such an easy job for me. Kaya kumuha na lang ako ng iba. Being admin head of Apex is more challenging. And besides, at least hands-on ako sa family business natin. May masama ba doon? Wala. Pero sana hindi masama ang motibo mo kaya mo kinuha yung posisyon. Anong masamang motibong sinasabi mo? Don't play innocent with me, Moira. Alam mo ang sinasabi ko. I'm warning you. Huwag mo na ituloy kung anumang hidden agenda na meron ka. Anong hidden agenda? Thank you. Paano mo naisip yun kay Mrs. Tanya? Thank you. Ewan ko. Kutob ko lang din talaga. Well, Dok, may naisip ka bang dahilan para gawin niya yun sa'yo? Huwag mong lalapitan ang anak ko at ang asawa ko. In fact, huwag ka nang lalapit sa mga taong hindi mo ka-level at all. Doon ka sa charity area. Hello? Kasi doon ka napapagay. Sige na, alis na. Alis! Zoe, are you home yet? Ma'am Moira? Get out of my house. Ma'am Moira! Masakit po! Ma'am Moira, tigilan niyo na po yung nanay ko. Kung makapagsalita ka, kilala mo ba kung sinong kausap mo? Opo. Alam ko pong isa po kayo sa may-ari ng ospital. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero sumusobra na po kayo eh. Sinasaktan niyo po yung nanay ko. Hindi po porket may-ari po kayo ng ospital, pwede niyo na pong gawin lahat ng gusto ninyo. Watch me. You will pay for this. Baka lang balikan niya ako sa nangyari dati. Baka tanggalin niya ako dito sa Apex. Ay, wag ganun, Dok. As long as wala kang ginagawang violation tsaka malpractices dito sa ospital, hindi ka niya basta pwedeng tanggalin. It's okay. Ewan ko ba? Pakiramdam ko hanggat nandito ako sa Apex. Papahirapan talaga ako, hindi matatahimik yung buhay ko. Ay, Dok. Yan ang huwag mong isipin. Baka mas marami namang magandang nangyari sa'yo dito, di ba? O, tingnan mo, dati, di ba, magkaaway kayo ni Zoe. Ngayon, wala na. Bati na kayo. Para pa nga kayo magkapatid kung magturingan, di ba? So, posible pa rin naman na makuha mo ng pera. Tingin nyo? Oo, lambingin mo. Mag-sorry ka, then eventually lalambot yung loob niya sa'yo. Kung ano kaya? Bigyan mo ng cake. Ay, tama. Yeah. Mas, ganito ka, doktora. Mama, you're right. Tapong cake para tumamis ang buhay mo, para hindi ka bitter. Kasama yung bitter. Well, everybody loves cake. You know, I love cake. Exacto, ako rin. Everyday cake, di ba? Mocha Everyday cake. Chocolate cake. Mocha. Michael, nung nakita ko yung cake na yan, ikaw talaga yung naisip ko. Patikman mo. Pakain din kayo, kuha kayo. Ang sweet-sweet naman ng sweetheart ko. Sweetheart? Bakit? May gusto ka bang tawagan natin? Pwede namang mahal, love, babe? Ay, naku. Alam mo, Michael, hindi na bagay sa atin yung mga ganyan. Okay na yung Michael at saka yung Lynette. Yun na lang ang tawagan natin. Okay na yun. Parang wala namang ka-sweet-sweet yun. Di ba? Alam mo, Michael, wala naman yan sa tawagan. Nasa pagsasama yun. Di ba? Alam mo, Lynette, mas masarap yan kung
sasaluhan mo ko. That will be all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Doktora Santos, kung may sasabihin ka, please make it fast kasi napakarami ko pang gagawin. Ma'am Moira, gusto ko lang po sana mag-sorry po sa mga nangyari. Nagkasakitan po tayo. You're so sweet talaga, Annalyn. Hindi ka na sana nag-abala. Saying sorry is enough. Ma'am, andito po ako dahil gusto ko lang po magbigay ng peace offering. Gusto ko po kasi magkaayos po tayo. Nasasaktan lang din po kasi talaga ako kapag nasasaktan po yung nanay ko eh. Kaya, pasensya na po kayo. Ay nako, Doktora Santos, kalimutan mo na yon. Maraming salamat sa cake. Pasensya na rin kung nagkasakit na kami ng mama mo. At sa'yo rin. Sige po, ma'am. Una na po ako ah. Salamat po. Doktora Santos, naramdaman mo na ba yung nagising ka sa isang bangungot? Yung hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw, nanlalamig ka, tapos feeling mo may nakatingin sa'yo, yung takot na takot ka? Ay, hindi pa po eh. Bakit po? Wala lang. Baka kasi maranasan mo, kaya warning na rin para sa'yo. Okay po. Naku, Annalyn, nalaglag yung ballpen ko. Pakipulot naman, please. I am your 3 a.m. nightmare. Be warned. Moira! Anong ginawa mo? Bakit mo tinapunan ng cake si Annalyn? Anong sinasabi mong tinapunan ng cake? I-deny mo pa? Robert, you were not inside the room. Hindi mo nakita nangyari dito sa loob. Moira, kilala kita. Huwag ka na magsinungaling. Robert, basta na lang nalaglag yung cake. Hindi ko gagawin yung kay Doktora Santos. Paano malalaglag ang isang cake sa table? Sabihin mo nga sa akin. I don't know, yung ballpen ko nga nalaglag eh. Hindi ko gagawin ang ayos-ayos ng usapan namin ni Doktora Santos dito. Hindi ba, Doktora Santos? Is that true, Dr. Santos? Hindi ba? Hi, lovebirds! So nice to see you. Kayo na pala. Kasasabi mo lang, nasusubukan mo akong mahalin ulit. Eh, makita mo lang yung Lynette, nakalimutan mo na ang lahat ng ipinangako mo. It's up to you if you want to believe me or not. Pero yun ang totoo. Pare, isara mo na yung puso mo kay Lynette. Sooner or later, magpapakasal na rin naman sila ni Michael. I promise to do everything in my power so that you can fall in love with me again. Jingle bell! Oh! Tama na! Ang ingay mo! Ano po nangyari dito? Dok, kasi tong tatay ko lasing. Kumuha ng mga kwiti, sinindihan. Eh kung di ba naman siya eng-eng, tinutok ka sa pader. Ayan, bumalik sa kanya. Uy! Jimily! Huwag mo sinisigawan tong batang to! Alam mo, pagla ka niya, gagayahin ka niya. Sinasabi niya sa'yo, napaka-BI mo talaga, Jimily!